Dear Ate Kikay, tawagin niyo na po akong Jerry. 42 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Surigao City. Sa tuwing maaalala ko ang mga nagdaang panahon, hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapangiti, ate. At nasabi ko sa aking sarili na hindi natin mahuhulaan ang mga darating pang-araw sa ating buhay. Nag-umpisa ang lahat, Ate Kikay, nang mabuntis ang aking kasintahan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Sally. At dahil may pananagutan ako kay Sally, ipinatawag ako ng kanyang mga magulang at pati na rin ang aking mga magulang, ate. Kaya pumunta kami sa kanila. At namanhikan kami, ate. Pero nahihiya ako sa kanyang pamilya. Ang aking ama ay isa lang family driver, habang ako nag-aaral pa lang sa kolehiyo. At dahil sa mga pangyayari, napilitan akong huminto sa aking pag-aaral at nag-live-in kami ni Sally. Naghahanap ako ng trabaho, ate. At natanggap ako bilang isang welder. Mahirap ang buhay namin ni Sally. Minsan, maliit lang ang aking kinikita. Lumaki si Sally sa isang marangyang buhay. Lagi ko sa kaniyang sinasabi at pinapaintindi na malalampasan din namin ang lahat ng ito. At di nagtagal, nanganak si Sally ng isang batang babae. Sa aming pagsasama, ate, kasama ang aming anak, hindi maiiwasan na magbabangayan kami. Isang umaga, hindi ko akalain na sasabihin ni Sally sa akin na maghihiwalay na daw kami. Dahil hindi na daw siya masaya sa aming pagsasama. Pinigilan ko siya, ate. Pero ayaw niyang magpapigil at umuwi siya sa bahay nila. At iniwanan sa akin ang aming anak. Hindi ko akalain na ilang buwan pa lang nalaman kong nagpakasal si Sally sa kanyang kachat na Amerikano. Sobrang sakit sa akin ang mga pangyayari. Naawa ako sa aking sarili
Pero wala akong magagawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan. Umuwi ako sa aking mga magulang kasama ang aming anak. Noong mga panahong iyon, laging nagkakasakit si Papa. At hindi na siya pwedeng magmaneho ng sasakyan. Kaya't nang tumawag ang kanyang amo, nakiusap si Papa na ako na lang daw muna ang papalit sa kanya. Dahil medyo may edad na rin ang aking ama. Pumayag naman si Sir John na ako ang papalit kay Papa. Alam mo, dito ko nalaman kung ano ang trabaho ng aking ama, ate. Pagkatapos kong ihatid si Sir John sa opisina, ako ang nag-a-assess kay Ma'am sa grocery. Nagtataka ako, ate. Bata pa si Ma'am at mabait ito. Habang si Sir John naman, medyo may edad na. Sa tuwing uutusan ako ni Ma'am, ate, parang nahihiya na ako sa kanya. Kaya't nagdesisyon ako maghanap ng ibang trabaho. Ewan ko ba, hindi ako komportable. Dahil personal ang mga inuutos ni Ma'am sa akin. Hindi ko inaasahan, pumanaw ang aking ama. Malaki ang halaga ng pagkakautang namin sa kanila. At dahil wala na si Papa, ako na ang naging right hand ni Sir John. Ako ang nakakaalam sa lahat ng mga lakad ni Sir. Lalong-lalo na ang pagiging mahilig niya sa mga babae. Alam mo, ate, maganda si Ma'am. Pero, dalawang babae ang hinahatiran ko ng allowance tuwing linggo. May mga panahon din na isinasama niya ako sa sugalan at umaga na kami makauwi. May mga panahon din na papauwiin niya ako ng maaga. At siya ang magmamaneho sa sasakyan dahil kasama niya ang kanyang babae. Iniintindi ko na lang si Sir John dahil buntis si Ma'am. Isang araw, sumakit ang tiyan ni Ma'am Belle, ate, ang asawa ni Sir John.
cannot be reached ang cellphone ni Sir John. Dahilan na ako na lang ang sumama kay ma'am sa hospital. At nang makontak ko na si Sir John, sinabi ko sa kanya na kailangan na niyang pumunta sa bahay pagamutan. Dahil manganganak na ang kanyang asawa. Cesarean si ma'am, ate. Sinabihan ako ni Sir na kumuha daw ako ng pera sa bangko at susunod na ito. Natapos ang cesarean ni ma'am na hindi pa nakarating si Sir John. Para tuloy ako ang asawa, ate. Ako ang nag-aalaga kay ma'am. At ako rin ang nagpapalit ng kanyang diaper. Nasabi ko sa aking sarili, kawawa naman si ma'am. Mabait at maganda ito. Pero niloloko lang ni Sir John. Nang nagising na si ma'am, gusto niyang umihi. Kaya't inaalalayan ko siya papuntang comfort room. Hindi na lang nahihiya si Ma'am Belle sa akin. Dahil wala siyang magawa, ate. Ako lang ang kanyang kasama sa hospital. Panay ang tanong ni ma'am sa akin kung hindi pa ba daw dumating ang kanyang asawa. At lagi ko na lang din sinasabi sa kanya na parating na si Sir. Pero Ate Kikay, kaya pala hindi nakarating si Sir John sa hospital dahil andoon pala ito sa isang hotel, ate. May kasamang babae. At ang mas mapait, ate, na cardiac arrest si Sir sa loob ng hotel. Ito ang dahilan sa kanyang pagpanaw. Hindi ko ma-imagine ang nararamdaman ni Ma'am sa mga nangyayari, ate. Nanganak siya at nasa hospital at ang kanyang asawa naman ay nakaburol. At ang masakit, nalaman niya na may kasama itong babae. Pinayuhan ko si Ma'am na kailangan niyang labanan ang kanyang mga problema dahil maaapektuhan ang bata at kapapanganak pa lang niya. Alam mo,
mo, ate, pagkatapos na ilibing si Sir John, nagpaiwan ako sa bahay nila ma'am. Lahat ng utos ginawa ko hanggang lumipas ang mga buwan. Nagpaalam ako, ate, na aalis na ako sa bahay nila. Tamang-tama lang din na ang kapatid ang kinuha niyang driver. Pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral, ate. At natapos ko ang aking kurso na criminology. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng aking graduation, pupunta si ma'am sa bahay namin. At nalaman ko, ate, sa aking ina na si Ma'am Belle pala ang tumulong sa aking pag-aaral. Nagpapasalamat lang daw siya sa akin dahil dinamayan ko siya noong mga panahon na kailangan niya ng karamay. Noong mga panahon na maraming problemang dumating sa kanyang buhay. Hindi ko napigilan na mapaluha, ate, dahil sa saya. Nahihiya ako, pero nagpapasalamat ako kay ma'am. Simula noon, naging malapit na kami sa isa't isa. Maniwala ka at sa hindi, ate, niligawan ko si ma'am. At hindi ko inaakala ang isang maganda at mabait na babae ay magiging asawa ko. Sa ngayon, mag-asawa na kami. Nagsasama kami kasama ang aking anak at ang anak nila ni Sir John. Pero masaya kami, ate. Isang malaking pamilya na puno ng pagmamahalan. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Jerry.